Hello mga kabeshis! Welcome ulit dito sa aking channel at nakautang na ba kayo dito sa Perasuki? Under nga daw ito ng Acquire Lending and Trading Corp. So isang bagong loan app na naman itong mga ka-interview na nakita ko sa Google Play Store kasi kung mapapansin nyo ha, may 5,000 downloads lang to. At 4.6 daw yung star, 708 lang yung review. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kadami talaga yung mga nag-try nga na umutang sa loan app na ito. Kaya nga nung nakita ko, parang bago siya. Kaya dinownload ko nga itong Perasuki. Pero teka lang mga ka-interview ha. Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo mga mima. Let's get back. Itong Perasuki nga ay under nga ng Acquire Lending and Trading Corp. May 4.6 nga daw na star, 708 lang na reviews at 5,000 downloads. At ayon nga sa kanilang app, di ba, pwedeng makautang hanggang 28,000 pesos, loan amount 28,000 pesos, at 10 to 18% annual percentage rate, at bank level data safety daw. Bago ko ulit utangan nga yung loan app na ito, kailangan i-check muna ulit natin syempre sa SEC kung legit ba yung loan app na ito, kung naka-registered ba sa Securities and Exchange Commission. At ayun na nga, lumabas naman itong Acquire Lending and Trading Corp. Merong SEC number, meron din silang secondary license detail, license number 2144 at type lending. Ibig sabihin, kapag may secondary license kasi, ay pwede nga daw talaga silang mag-operate as lending or magpautang nga sa mga borrower. Kaya lang kasi may nakita ako mga ka-interview na nakalagay na status ay delinquent, kaya i-check natin kung ano nga ba yung ibig sabihin itong delinquent. So sabi niya, kapag ang status ng isang kumpanya sa SEC ay delinquent, ibig sabihin nito ay hindi na ito sumusunod o nakakapag-comply sa mga requirements ng SEC or sa Securities and Exchange Commission. Ang detalyado daw yung delinquent nga means the company failed to submit its annual report such as General Information Sheet, GIS, or Audited Financial Statement, AFS, for several consecutive years. Dahil dito, ang kanilang registration daw ay hindi active o suspended, kaya hindi sila legal na pwedeng mag-operate hanggat hindi nila inaayos o nire-reactivate ang status nila. So, ganun pala yun. So, diba, sa madaling salita, delinquent, inactive, non-compliant, hindi fully authorized to operate. Pero, diba, nag-operate to kasi nasa Google Play Store. Itong Acquire Lending and Trading Corp ay delinquent nga. Ibig sabihin, hindi sila updated nga sa SEC requirements at hindi natin alam kung nag-update nga sila kasi ang nakalagay nga ay delinquent nga yung status. So, hindi sila dapat kasalukuyang nag-ooperate kung may mga kulang sila, diba? Kasi nga, delikado ito sa mga mangutang o dun sa mga borrower nga na makikipag-transact sa kanila, di ba? I-check muna natin yung iba't ibang reviews nga sa loan app na ito at may mga nagsasabi na puro decline daw yung kanilang loan application dito, matagal yung pag-process nila. At eto ha, may nakita ako sa baba na 2,000 daw yung approve sa kanya pero ang natanggap lang ay 1,300 plus. Pero kailangan niyang magbayad ng 2,000 within 7 days. Diba? Sa isang loan app na naman na napaka-short term lang ha, mga ka-interview. Napakababa yung pwedeng utangin, short term at napakalaki yung fees niya. So, tinuloy ko pa rin na umutang dito ha. At ito yung mga kailangan nilang i-access. At ito, 28,000 daw yung pwede kong mautang. Meron itong 10% to 18% APR or annual percentage rate. Totoo ba to? Diba? At 120 to 240 days daw na payment terms. So, kalain mo yun parang nasa 7 months or mahigit 6 months na payment terms. So, ito yung mga i-access nila ha. Perasuki, send SMS and view, ayan, messages. Agad-agad, mag-upload daw ulit tayo ng valid government ID. So, akalain mo yun mga ka-interview ha. Meron silang problema or may mga kulang sila sa SEC pero nag-ooperate pa rin. Ewan ko kung nag-comply ba sila itong mga delinquent nga or yung mga kulang nila na requirements sa Securities and Exchange Commission kasi ang lumalabas diba ay delinquent nga yung status nila nung nag-check tayo sa SEC. So ibig sabihin nga may kulang sila sa SEC. So dito mga ka-interview, 4 yung hinahanap nila na personal references. Diba yung ibang loan app ay 2, 3 pero dito 4 talaga ha. Medyo marami-rami na rin. Kailangan maglagay ng e-wallets or bank account kung saan daw nila
ipapadala yung loan proceeds kung ma-approvehan yung loan application. At eto nga, sa last part ng loan application ko, may nakalagay na manual review ongoing. The designated agent is carefully reviewing the information you provided to ensure an accurate assessment. If additional documents are needed, will promptly reach out to you. Diba? Mag-aantay na naman ako sa pag-process nga nila ng aking loan application, pero gusto ko lang i-point out itong isang review nga ng isang nag-try na umutang dito na itong loan app na Perasuki ay napaka-short term lang na naman at isa na namang loan app na may matataas na fees and charges. Kaya hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyong i-check, kung gusto nyong subukan itong Perasuki. Pero yun nga mga ka-interview, hindi ako liable sa desisyon na gagawin mo. Pero please lang, huwag ka nang umutang sa iba't ibang mga loan app kung ayaw mo na isa ka na naman sa mga magko-comment na grabe, naharas ako ng ganito. Diba? Huwag na tayong uutang sa iba't ibang mga loan app kung may mga options lang din naman. At panoorin nyo yung mga previous video ko, yung mga top 20 na legit na pwedeng mautangan online, top 10 na pwedeng mautangan online, kasi at least doon wala pa akong nakita na harassment issues. Okay? So yun nga, na-decline yung loan application ko na naman dito sa Perasuki. Parang magkakasunod-sunod na puro declined nga yung mga loan application ko halos ngayong linggo. Siguro dahil sister company nila, yung mga ibang loan app na nasubukan ko din na utangan, na ni-review ko. Kaya parang talagang magkakasunod na puro declined yung. Okay na din yon kasi matataas yung mga charges nila. So, ang napansin ko lang, doon sa mga legit na pautangan online, kagaya ng Maya, ng GCash G-Loan, Union Bank, personal loan, na-approve ako. Lalaking amount yung ina-approve nila sa akin ha, na loan amount. Pero dito sa mga loan app, parang puro declined. So siguro natag kaya yung number ko, kasi isang number yung halos ginagamit ko sa pag-apply ng iba't ibang mga loan app. Ayan, declined yung loan application ko. Guys, review. Itong Perasuki nga, nung nag-check tayo sa Securities and Exchange Commission, though may nakalagay or registered sila nga sa SEC, meron kasi tayong nakita doon na yung status ay delinquent. Ibig sabihin nga, meron pa silang hindi nako-comply or may kulang pa sila na mga requirements na hindi pa nasasubmit sa Securities and Exchange Commission. Kaya ibig sabihin, dapat hindi na muna sila nag-ooperate, diba, as lending, or hindi na muna sila nagpapautang. Pero kasi, ayan, andyan pa rin yung app nila, Perasuki. At nada-download pa rin. May mga nakakautang pa rin dito. Hindi ko talaga nire-recommend din yung loan app na ito, mga ka-interview, kasi asahan nyo na kapag mga ganong loan app, diba, ay medyo may issue tayo pagdating nga sa way ng paniningil. Kung sakali na isa kayo sa mga umutang nga dito sa Perasuki, meron kayong na-encounter, either maganda man yan or hindi, sana i-comment nyo po yan mga ka-interview ha. Kung naharas man kayo ng collector nila, sana i-comment nyo po yan para makita din ng mga iba na nagbabalak palang subukan i-download itong Perasuki, kasi bagong-bago talaga yung loan app na ito. At meron pang issue sa SEC, diba? So, isang loan app na hindi magandang utangan at hindi legit. So, hindi nga lang natin alam kung nag-apela sila sa SEC, pero kasi dapat sana napalitan yun or okay na sana. Pero kasi yung nakita natin, diba, delinquent yung status. Okay? So, wag na kayong umutang dito. So, yun lang mga ka-interview. Thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!